iniisip ko lang lagi is tama ba yung story ang gagawin ko, accurate ba siya, at makakatulong ba siya para ma-inform yung mga taong manonood nito. So yun lang ang importante para sa akin. Eksklusibo na kapanayam ng GMA News. Dinig pa rin ang paisa-isang putok. Hintay pa natin yung pagbalik ng suspect. Maraming salamat, Rafi TV. Rafi TV nakatutok 24 oras. Paano ba ako nag-start sa GMA? Nasa Channel 13 ako dati. Reporter ako sa Channel 13. And then may isang reporter na nag-invite sa akin to join GMA 7. Sabi niya, naghahanap sila ng mga lalaki na reporters. Sabi niya, baka gusto mong mag-apply. Saksi actually yung unang kumuha sa akin eh. And then from there, naging part na ako ng GMA News mismo. Pero sa ngayon ay patuloy nating narinig yung chopper ng Philippine Air Force na umiikot-ikot dito sa lugar. Yung time na nag-cover kami sa Lanao, all-out war ito ng government with the MILF. Na-ambush na kasi ako habang nagko-cover mag-isa sa ibang bansa, sa giyera. So yun siguro yung mga hindi ko makakalimutan. Isa pa siguro yung sa abroad naman kasi pinadala ako sa Iraq. Ako lang mag-isa nung giyera. Marami pa eh. Marami pang coverages na talaga hindi ko makakalimutan. Hindi naman ako kinabahan or natakot dahil sa coverage. Or kahit yung danger kasi lahat naman yan ini-envision ko bago ako pumunta doon sa area. Ano yung danger na kakaharapin ko dito. So kapag na-encounter ko na siya, ready na ako. Yung preparation ko usually is research. Nire-research ko kung ano yung lugar. Una-una yung geography. Ano yung pupuntahan kong lugar. Yung physical layout para kahit na hindi ako makaikot dahil delikado, alam ko kung ano yung mga lugar na safe, ano yung lugar na pwede kong takbuhan kung may emergency. And then research din sa kultura nung pupuntahan kong area. Kung ano yung kultura nila, ano yung mga ayaw nila, ano yung mga gusto nila. Tapos I make sure na meron ako mga contact person dun sa area. Alam ko yung mga emergency numbers. Inaalam ko lagi kung nasaan yung UN headquarters, for example. Nasaan yung UN troops. Sino yung UN troops na naka-assign doon. Makinig sa locals. Kasi nga, again, lagi ako napupunta sa maraming lugar, di ba? At nagre-research naman ako sa mga pupuntahan ko. So alam ko na basically kung ano yung in-expect ko. Pero mahalaga pa rin na pagdating mo sa lugar, makinig ka sa wisdom ng mga tiga-roon. Mahalaga yun para sa akin. So yun, yung pinaka-importanting lesson. Kasi ang dami ng beses na naligtas ako dahil sa ganung mindset na nakinig ako dun sa advice ng mga taong nandun doon. Pero syempre, pipiliin mo rin. Baka naman niloloko ka lang nito. So dapat nga may pagka-psychologist ka ito sa extent. Although minor ko psychology nung college, so nagagamit ko siya. Bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-absorb ng ibang information. For example, ako, marami akong activities outside of work na walang kinalaman sa trabaho ko. As much as possible, ginagawa ko yun para, kumbaga, ma-relieve yung tension ng trabaho. Kung minsan, magiging kalos ka na sa mga narinig mo. Kasi kung minsan, sa paggawa ng storya, kahit na balita yan, kahit na straight news yan, mahalaga pa rin na may nararamdaman ka sa storyang sinusulat mo. Para malagyan mo ng tamang konteksto, tamang emosyon, yung storya. Pumunta sa space at gumawa ng story about space. Yun, siguro nga, totoo yun. Isa yun sa mga pangarap ko. Ano ba yung sinasabi ng mga astronauts o lahat ng mga taong pumunta sa space na bakit nagkakaroon sila ng life-changing view of life and the world, di ba? Kapag nakikita doon nila yung mundo from space. So yun, yung gusto ko ma-encapsulate yun by going to space and experiencing it myself and writing about it. Diba? So yun yung isa sa mga ultimate dreams ko. Yung serbisyong totoo para sa akin siguro yung paggawa ng trabaho ng walang ini-expect na kapalit. Yun na yun para sa akin. Ako gumagawa ako ng storya na hindi ko ni-expect kung magkakaroon ba ng award or pupurihin ba ako ng boss ko. Or pupurihin ba ako ng mga nanonood sa akin, hindi ko yun iniisip. Ang iniisip ko lang lagi is tama ba yung story ang gagawin ko, accurate ba siya, at makakatulong ba siya para ma-inform yung mga taong manonood nito.
So, yun lang ang importante para sa akin. Ako si Rafi Tima, nakatutok 24 oras.